Hangga't hindi mo napapalago ang 20% mo, hindi tayo yayaman. Tandaan natin yan. Mananatili tayong tagabayad lang ng utang, tagabayad lang ng expenses ng pamilya natin dito sa Pilipinas. Walang natitira sa atin. Believers, sa lahat ng mga nasa abroad, dapat ang goal natin, yumaman, hindi lang makabayad ng utang. Diba, ilan sa atin ang nag-abroad na ang daladalang pangarap lang ay makabayad ng utang? Or maybe matubos yung nakasanglang lupa o mapaaral ang anak. Wala pong masama sa mga dahilan na yan. Pero since nag-abroad ka na rin lang, nalungkot ka na rin lang, lumayo ka na rin lang sa pamilya mo, nahihirapan ka rin lang, di taasan na natin ang pangarap natin. Ang goal mo dapat maging mayaman. So bago ka umalis, alam mo na yayaman ka. Kaya pag umuwi ka, alam mong yayaman ka. Okay? Alright, so paano nga ba natin dapat gawin? So unang-una, baguhin natin mindset natin. Okay? So nag-abroad ako, hindi lang para bayaran si Aling Nena, si Tatang Ambo, di ba? Yung mga pinagkakautahan natin sa probinsya. So nag-abroad tayo para yumaman. So first, ang dapat natin gawin, dapat solid bawat kontrata natin. Ibig sabihin ng solid, mayroong results. May ipon tayo. Unti-unti tayong yumayaman bawat kontrata natin. Kung nakailang renew ka ng contract. So, yung first contract mo, nakakabayad ka ng utang and at the same time, nakakapag-ipon ka. Second contract mo, nakakapag-aral mga anak mo and at the same time, nakakaipon ka. Third contract mo, pinapagawa mo yung bahay nyo at the same time, nakakaipon ka. Bawat kontrata mo, solid na solid. Merong magandang results. Nababawasan ang responsibilities mo and at the same time, nakakapag-ipon ka. Solid per contract. And second po, huwag nating isangla ang next sweldo. Bisan diba, nakasanla na ang isang kontrata mo. Ibig sabihin, lahat ng susweldoin mo ngayon, naiutang na natin. Huwag po natin gawin yan. Huwag tayo magpabaon sa utang dyan sa abroad. So, paano natin gagawin? Unang-una, lumayo tayo sa mga taong ang topic ay utang. Di ba alam naman natin yon? Pag lunch break, pag Sabado, pag Linggo, ang topic ay pangungutang. Pag ganyan ang pinag-uusapan, lumayo tayo. At lumayo din tayo sa taong alam nating baon na sa utang dyan sa abroad kasi baka madamay tayo. And third, lumayo tayo dun sa alam natin na gagastusan natin ng maraming pera. Ibig sabihin po, masasama ka sa lifestyle niya. Masasama ka sa mga personal gimmick niya na magastos. Lumayo tayo kung saan ang utang ay topic. Ang utang ay pinag-uusapan. Ang utang ay priority. Para hindi natin isangla ang susunod nating suswelduin. And third, natin mga G-Livers, pero bago po yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, ini-invite po namin kayo na umattend ng aming free webinar kung paano ba't namin kayo matulungan, kung paano tayo sama-samang yumaman, sama-sama makabayad ng utang, para sama-sama tayong umunlad. PM lang sa personal FB ni Doc. Yan po yan. Libre po yan sa lahat ng mga OFW. Okay, number 3. Palaguin natin, pilitin natin lumago ang 20%. Hangga't hindi mo napapalago ang 20% mo, hindi tayo yayaman. Tandaan natin yan. Mananatili tayong tagabayad lang ng utang, tagabayad lang ng expenses ng pamilya natin dito sa Pilipinas. Walang natitira sa atin. Imagine mo kung may matirang 20% na sinasahod mo ngayon. Kung kumikita ka ng 50,000, 20% of that is 10,000. Tama? Imagine mo kung lumalago ang 10,000 mo, may possibility tayong yumaman. Okay? And number 4, ito po ay opinion ko lang. Huwag kang uwi ng uwi. Yes, maybe magagalit kayo sa akin pag sinabi kong huwag kayong uuwi. Kung kaya naman tiisin na huwag muna umuwi after
2 years, kung kaya pa ng 1 year, go for it. Kasi may mga social media platforms naman eh. Hindi gaya nung araw, hindi kayo nagkikita, voicemail lang, voice tape lang, di ba? Naalala nyo? Voice tape lang, boses lang ang naririnig. Eh ngayon, pwede nyo nang i-monitor eh. Pwede na kayong magkita. Hindi gaya nung araw na hindi tayo kilala ng mga anak natin kasi hindi kayo nagkikita. Pero ngayon, di ba? Everyday pwede kayong magtawagan. Kasi unang-una, napakagastos ng pag-uwi natin. Bawat uwi mo, gumagastos ka ng 50, 100K o sobra pa minsan. Eh kung iniipon mo na yon, minumultiply mo na yon. Pangalawa, kung konting sakripisyo na rin lang naman, kasi ituloy-tuloy mo na yung sakripisyo mo, para tuloy-tuloy ang momentum ng pag-iipon mo, para tuloy-tuloy yung momentum ng pagpaaral ng mga anak mo, tuloy-tuloy ang momentum ng pagpapagawa ng bahay. Kasi imagine mo, pag umuwi ka dito sa Pilipinas, suminto ang pagtatrabaho mo, minsan no pay yun, di ba? Wala kang sweldo, naihinto yung project mo dito. Tapos nagkakautang ka pa, hanggat kayang tiisin. Payo lang naman yan ni Rockstar. Huwag tayong uwi ng uwi. Okay? Alright, G-Libers, dapat ang target natin, yumaman tayo, hindi lang makabayad sa utang. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo, G-Libers. Kape po.